Ipakita ko po sa inyo paano po ako gumawa ng burger. Pinakasimpleng burger po na magugustuhan ng inyong mga anak. Ang gamit ko po, Wagyu beef. But you can also use po yung regular ground beef po na ginagamit po ninyo. At syempre, kailangan po natin ng black ground pepper, breadcrumbs, kailangan po natin yan, at garlic salt. Kung wala po kayong garlic salt po, pwede naman po salt lang po ang inyong gamitin. At syempre, lalagyan din po natin ng eggs. Okay, so yan po ang pinakasimpleng burger na gagawin po natin. Syempre, ang parating gusto ko po ay share po ako sa inyo ng mga simpleng recipe na magugustuhan po ng buong pamilya, lalo na po ng mga anak. Okay. So, ito ang pinakasimpleng paggawa po ng burger. So, ito po, actually, nagdagdag ako ng isang egg kasi dinamihan ko yung ating ground beef. Okay, so this is about 4 eggs. Lalagyan po natin siya ng garlic salt. Kung wala naman po kayong garlic salt, ako po, hindi po ako nag-measure ha. Kung wala naman po kayong garlic salt, po pwede naman pong salt lang ang ilalagay ninyo. Okay, so ito po ang ground black pepper. We're going to whisk. I-whisk po natin. Yan, ganyan po. Kung wala po kayong pang whisk, you can also use fork. Like what I'm doing po. Ayan, fork po ang ginagamit ko. So this is the fork. Kasi wala po akong pang whisk. So, ganyan po. Set aside po natin yan. At, ang gagawin po natin ang ating ground beef. Lalagyan po natin yan ng breadcrumbs. Okay. So, pinakamaganda po kung kamay po ang ipang mimix natin kasi mas pantay ang magiging distribution ng ating breadcrumbs. Kasi minsan kung halimbawa ang gagamitin nyo is just fork, okay, so baka hindi po magpantay ang breadcrumbs at meron ding mga parts na walang breadcrumbs po. So, wanna make sure na talaga pong ma-mix po natin lahat. Kaya po nilalagyan natin ng breadcrumbs. Alam na po ninyo yun, ano, para po mabuo ang ating burger. So, that's one reason po. Kaya, naglalagay po tayo ng breadcrumbs. Ayan po. Kung wala naman kayong breadcrumbs, katulad ng sabi ko sa inyo, parati tayo may paraan. Okay, kung meron po kayong mga crackers dyan, durugin nyo po yung crackers. Yun po ang ilagay ninyo sa inyong ground beef. O, edi meron na kayong breadcrumbs, di po ba? Okay, so, ayan na po, palagay ko pa, nahalo na po ng gusto yan. Na-mix natin mabuti ang ating breadcrumbs sa ating ground beef. So, the next step po, kukunin po natin itong ating mixture na egg with garlic salt and ground black pepper at ilalagay na po natin ang ating ground beef dito sa ating mixture. Ayan po, napakadali lang po talaga. At saka sabi ko nga sa inyo, ang gusto ko pong mga recipe na sinishare ko po sa inyo, yung pong mga talagang very easy recipe. Ayoko pong mahihirapan kayo, nanonood na nga kayo, tapos gusto nyong gayahin, tapos mahihirapan pa kayo sa mga recipe, tapos it actually calls for a very complicated ingredients. Eh, sa palagay ko, parang hindi tama. Ano po? Okay, so ngayon, imimix na po natin yung ating egg at yung ating ground beef. Ayan, ganyan lang po siya. Napakadali po. Alam nyo po, ang mga kids ninyo, naku, tamang-tama po itong pangbaon sa school. Siyempre, ang mga kids kailangan
iba-iba rin ang kanilang mga binabaon. Otherwise, pagka pareho, ganun at ganun ang binabaon nila, uniform ang kanilang binabaon, everyday the same, makikita nyo yung mga kids ninyo, halos hindi na po kakainin yung kanilang baon. So, meron dapat tayong other options na gagawin para ang mga kids po natin talagang kinakain ng kanilang mga baon. Kasi syempre, no, kahit tayo, pagka the same ulam every day, hindi ba nagsasawa tayo? Yung pang mga bata, hindi ba mga bata masyadong curious yan sa mga bagong mga, pag may nakita silang kakaiba, na let's say, gumawa kayo ng burger, wow, excited yung mga yan. May excite sila. At saka marami silang makakain. So, ayan na po. Ayan na ang ating burger. Tignan nyo, ready na. So, ngayon magpo-form na tayo ng patty. Okay. So, remember po yung kung nanood kayo ng aking vlog. Nag-order po ako sa Amazon nung burger press. So, yun ang gagamitin natin ngayon. Para perfect ang pagpo-form natin ng ating burger. Okay, so, magpapalit po ako ngayon ng aking gloves. Okay, so, kukunin ko po ang ating burger press. So, ayan po ang ating ready na burger. At ipo-form na lang natin siya sa aking binili na burger press. Okay. Ilalagay po natin dito ang mga nagawa na natin. At alisin ko muna itong mga medyo sobrang mga ano dito para hindi tayo. Okay, so this is the burger press po. Ayan ha. Lalagyan po natin siya ng paper sa ilalim. Okay. Lalagyan po natin siya ng burger. Gusto natin perfect ang ating burger, ano? Syempre, dahil pag yung bang perfect na talagang yung shape ng burger. Okay, so kuha tayo ng isang paper. Ipe-press po natin siya. Okay. Medyo hindi nga lang siya kasi sumobra siguro yung kasi alam nyo ba, first time ko pong gamitin to, no? So, ayan, ang ating burger. Pero, kailangan po, magkabila po, meron pong paper. Ngayon, ilalagay natin siya dito sa ating lalagyanan. Ayan po. Ayan. So, try ulit natin ng isa. I need to get another paper po. Kung mapapansin nyo, nagpalit ako ng nagpalit ako ng gloves kasi yung isa, pinang-mash ko na yon ng ating ground beef. So, syempre, ngayon, iba naman, kailangan medyo malinis ang ating gloves. So, yun po, kaya ako po ay talagang nag-order ng mga gloves pagka naubusan, nag-order kasi napaka-importante po yan, lalo na pagkain ng ating ginagawa. Basta sa pagkain, kailangan syempre maging maingat tayo, no?
kailangan parating malinis lahat. Kasi hindi mo malalaman, baka mamaya makontaminate ang mga pagkain na ating ginagawa. Eh, kawawa naman po yung mga kakain. Okay? So, ayan po. So, ipipress po ulit natin. I hope this time it's perfect. Medyo isa-center ko lang ang ating paper. Ayan. I think this one is perfect. Ayan. Yung isa kasi kanina, napasobra. I actually put too much ground beef. Okay. So, ayan po siya. Medyo mahirap nga lang tanggalin, pero tignan ninyo, oh, perfect burger. Okay, so that's 2. We got 2 perfect burger now. Lalagay ulit tayo ng isa. Alam nyo, natutuwa ako yung pagkagaya nagiging perfect yung mga ginagawa ko. Siyempre, ano, kahit kayo man, di po ba, especially, it's actually first time po sa akin. Ito ha, sabihin ko sa inyo, first time ko po na gamitin yung ganitong klaseng burger press. Kasi nga, since we have a party today, so napag-usapan na, oh sige, let's have some burger party. Okay, burger party! So, gusto ko syempre perfect yung isuserve ko sa aming mga bisita, sa aming mga friends. Okay, so ayan po. Ilalagay natin yung white on top. Ipe-press po ulit natin siya. Gonna have to press it hard. Medyo sumobra na naman siya. So, babawasan ko po ng konti. Ayan. Press it hard. Ayan na po ang ating burger. Yun nga. Medyo mahirap alisin. Pero, nakita nyo? Ang ganda po, diba? Okay, so ganyan lang po siya. I just need to continue hanggang maubos natin itong ating ground beef. At hopefully, marami ang magawa ko, no? So, ayan po. At mamaya, ipapakita ko po sa inyo sa backyard namin. I-grill po namin itong mga burgers na to. Alright, so maraming salamat po sa inyong panonood. At don't forget po ha, to click like, comment, and share po my video. At mag-subscribe na rin kayo. Okay, so pag natapos to, ipapakita ko sa inyo kung ilan ang magagawa kong burger dito sa ating ground beef na to. Okay, see you guys later. Well, not yet bye kasi tatapusin ko pala muna ito. I need to finish this first. At ipapakita ko pala sa inyo kung ilan ang nagawa kong burger. Okay, so dyan lang kayo. Huwag kayong aalis. So, bali 14 burger patties ang nagawa ko po. Ayan o. Diba ang ganda ng shape niya? Talagang burger talaga. Ayan, gumawa na kayo para sa mga anak ninyo. Baon po nila. Kahit na mga mini burgers, makakagawa po kayo. Napakasimple, diba? Simpleng-simple ang ating recipe. Okay, so thank you for watching. See you guys later. Bye!